Ah, ito po, aluhin ko yung subject. Ito. Okay, sige. Start tayo. Nalangin ulit tayo. Heavenly Father, once again, we come before your throne and ask for your continuous guidance for the Holy Spirit to open our minds so that we'll be able to learn more with regards to interfaith ethics and chaplaincy. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name, amen. Okay, so dito ulit tayo sa interfaith ethics and chaplaincy with Chaplain Major Carmelita T. Ramak. And tapos na po ang Module 1, which is Introduction to Interfaith. I think Part 1 siguro yung natalakay, no? Then, we are going to go to Part 2. The definition of interfaith dialogue. Pero parang natalakay Tapos na na rin ito yata last yung doc. time. Parang natapos na rin po. So, dito tayo sa itong next meeting. Tapos na to. Hindi pa daw. Okay, dito tayo sa next meeting. Kasi tapos na, tapos na pala yung iba eh. Dito na tayo sa next meeting. Okay. Part 3. Okay, target of discussion. Okay, dito tayo. Large, pataasan natin yung enlarge pala natin yung screen. Okay, so part 3, the target of discussion is historical context of interfaith dialogue, roots of interfaith dialogue, historical examples of positive interfaith interactions, the pivotal moments and movements that have shaped the modern interfaith dialogue landscape. So, dito po muna tayo sa historical. Ito lang po yung tatalakayin natin. No? Yung roots of interfaith, bahala na si Ma'am Ramak magtalakay niyan sa susunod. Ay dito po tayo sa historical context of interfaith dialogue. So, according to our material, interfaith dialogue has a rich historical context that spans centuries and is deeply rooted in the interactions among diverse religious traditions. So, yun po talaga ang pinagmulan, no? I mean, sinabing pinagmulan doon na po yan sa part 2, no? Roots. Konteksto, no? Konteksto. Meaning to say, yung sa kung saan natin mahanap, no? Ang mga pangyayari sa interfaith dialogue, no? So, for the overview of the historical context, unang-una, sa ancient world. So this is one of the historical context. Sa konteksto ng ano bang ancient world, no? Makalumang panahon, tama ba? Okay, anyway, kung ano man ang translation nyo dyan, okay. In the ancient world, meron po ba tayong volunteer magbasa dyan sa ancient world as a context? Volunteer. Ancient world. Sige, basa po. Throughout antiquity, diverse cultures and civilizations engaged in exchanges of ideas, trade, and diplomacy.
which often included interactions between different religious traditions. For example, the Silk Road facilitated not only the exchange of goods, but also the sharing of religious and philosophical ideas between East and West. Okay. So, yung palang exchanges of ideas, yun naman talagang ibig sabihin ng interfaith sharing or interfaith dialogue ay matagal na po pala itong mga kapatid, no? Matagal na po pala, no? Ang konteksto nito ay dates back to the ancient world, no? Ang tinatawag the Silk Road. The first time na narinig ko itong Silk Road, ito po ay doon sa movie na ano na parang parang related sa ano, ay kalimutan ko yung movie na yun na sino bang nakalala sa inyo? Sa movie na yun. Napanood ko sa ano ito, napanood ko sa Netflix eh. Yung kwento sa Silk Road. Panahon ba na Nazi ang Doc? Hindi, sa ano to? Sa sino ba yung popular na western siya tapos pumasok siya sa ano sa Mongolia at naging ano siya, naging isang warrior siya sa ano ng mga Khan, Doc. Mongolian. Hindi si Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. O siya yung naging ano niya, naging bossing. Oo. Genghis Khan. Si basta popular yung popular yung pangalan ng ano. Kasi parang nasa history siguro talaga yun. Kaya ginawa ng ng film. Anyway, it's about the Silk Road. Hanapin sa Google. Hanapin sa Google, Doc. Okay. O pwede hanapin niyo sa Google, no? Basta popular siya na popular siya na Title na Doc, Silk Road. Si Juan, Doc, Marco Polo. Yan, si Marco Polo. Okay. Si Marco Polo po, adventure yata ni Marco Polo yon. Yan. Thank you very much for supplying the name. Diyan ko na itong Silk Road na ito na first na dahil doon ang doon ang ng mga negosyo, no? Okay, anyway, yun po ay lang side comments. Okay. So, ang ancient world ay konteksto ng talakayan, no? Exchanges of ideas, no? Diplomacy. Okay, trade, no? Kaya ito po ay isang sinasabing part of the historical context ng interfaith dialogue. Then sa medieval period, pwede bang may magbasa dyan para makarest yung natin? Sige po. Medieval period. In medieval Spain, during the Islamic Golden Age, scholars from Islamic, Jewish, and Christian backgrounds engaged in intellectual and cultural exchanges. This period is often referred to as the convivencia, highlighting the coexistence and cooperation among different religious and cultural groups. Okay, so ito po yung isa din sa mga konteksto, no? So not necessarily na nag-aaway-away sila, kundi dito po nanggagaling ang tinatawag na exchange of intellectual and cultural na mga
practices. Okay. Meaning to say, kumbaga sa atin pa yan sa Bisaya, pahayagay. No? Okay, pahayagay. No? Ang ating mga interfaith dialogue karon, no? Ngayon ay ganun din. Pinapractice din na magpahayagay, no? Hindi yung katulad ng mga debate sa internet na hindi na masyadong pahayagay talaga, no? Lalo na yung pag yung tinatawag nilang written debate, no? Hindi na pahayagay, makmakay na ba, no? So that is not the interfaith dialogue na tinutukoy dito, kundi yung interfaith dialogue is ang aim po dyan na maintindihan mo kung ano yung position ng isang Hudyo, ano ang position ng isang Islam para makahanap kayo ng ground na sa kung saan doon po kayo ay magkakaintindihan. Doon po kayo ay magkaka-agree, no? So, yun po ang tinatawag na medieval period sa kung saan aktibo ang exchanges of intellectual and cultural ideas, no? Okay, then we go to the Middle Ages. In the Middle Ages, yan po sa Europa, various monastic traditions sought common ground and engaged in dialogue with one another. Efforts were made to bridge the gaps between different Christian denominations as well as between Christians and Jews. Okay? So mayroon ding efforts na ganun sa Middle Ages. Kaya ito po ang konteksto, no? Konteksto sa kung saan nagkaroon ng tinatawag interfaith dialogue. Okay? So ito po yung pinag-aaralan natin as para tayo po yung ma-broaden ng ating knowledge, no? Magkaroon tayo ng kasi sa pag-aaral mga kapatid, when we go up to the master's level and to the doctoral level, ay kailangan maging broader ang ating mga kaalaman and if possible, we will become conversant sa kung ano-anong mga topics. Kaya bibigyan ko kayo ng aklat mga kapatid, no? Ang tawag doon sa aklat na yan ay 10,000 questions. Gusto niyo yung 10,000 questions? Yes po. Dami, Dok. 10,000. Okay, Dok. Bigyan ko kayo ng ng aklat na 10,000 questions on general knowledge. No? Kasi po ano lang naman yan, hindi naman po yan makapal na aklat, no? Kasi hindi naman ang mga questions diyan na mahaba ang mga sagot. Pero if you will be able to go through the 10,000 questions, at least yung general knowledge mo about almost everything and anything sa buhay ay mabubroad din. Kasi yun po ay part ng ating paglago bilang mga academicians. Okay? So you can just read a few questions. Then if you can practice reading every day, mauubos din po yung 10,000 questions. Or you can just choose the categories. Okay, so yun po. Yung gusto lang na magkaroon ng aklat na yon. Pero yung hindi gusto, okay lang din, no? Libre lang naman yun. Gusto kami lahat, Dok. Parang binovolunteer mo ng lahat. Parang binovolunteer mo Maganda ng yan. lahat, kapatid. Amen.
Count me Gusto ko in, po Doc. yun, Doc. Okay, Thank okay, you we po, go Doc. to the 19th and 20th century. Okay, by the way, just send me your emails para may padala ko sa inyong mga emails. Kasi medyo mataas yata yung file nun, no? Okay, the 19th and 20th centuries saw increased global communication and transportation, leading to greater awareness and interaction among people of different faith. Yes, dahil yun na nga, natupad na ang Daniel 12 verse 4. The fulfillment of Daniel 12 verse 4 is Increase of the increase of Increase of knowledge. Although contextually, it refers to increase of knowledge of prophecy. Okay. So kasi, pero nung maliit pa ako, ang emphasis dyan ay hindi prophecy, increase of knowledge with regards to science, no, like transportation, like computer, or technology, no. Pero when I studied theology, I came to know na contextually pala yung sinatawag na but thou, O Daniel, shut up the vision, close the book, and yes, shut up the vision and shut up the book ba yun? And close the vision? Hindi ko na nga memorize no? Ang memorize ko na lang ay even unto the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Pero, kung tutuusin mga kapatid, because it talks about also the end, I think it could have also a dual application. It is not only about the increase of knowledge on prophecy, but I should say it is also about the increase of knowledge in science and technology. Kasi kung wala namang ibang wala namang ibang prophecy that can relate to the increase of knowledge, no, with regards to science and technology. Yun lang po ang Daniel 12 verse 4. Kaya nasa panahon na tayo na tinatawag knowledge at the speed of light, knowledge that is accessible through your fingertips. All right, so ito po ang 21st century. Okay. The Parliament of the World's Religion, first held in 1893 in Chicago, brought together representatives of various religious traditions and marked a significant step towards formal interfaith dialogue. Yan po, mga kapatid, no? So, sabi nila Chicago, no? Ang iba Chicago. Anyway, kahit ano, basta yun po yung lugar sa Amerika, no? At yun po ay isa sa konteksto sa mga interfaith dialogue. Bakit umuso ang interfaith dialogue? Then we have the post-World War II era. The atrocities of World War II and the Holocaust prompted a global re-evaluation of the importance of religious tolerance and understanding. Organizations such as the World Council of Churches and the Vatican II Council and the Catholic Church emphasized the need for interfaith dialogue as a means to promote peace and harmony. Okay, ito po yung medyo critical na area ng interfaith dialogue. Kasi po, isinusulong dito ang tinatawag na ecumenism.
Pero tayo naman po ay hindi nakikiisa sa ganon. So, ibang interfaith dialogue po ang pwede natin kasangkutan. Okay, in the late 20th century and onward, sabi rito, the latter half of the 21st and 20th century and the beginning of the 21st century have witnessed a growing emphasis on interfaith dialogue as a response to increased religious pluralism and globalization. Numerous interfaith organizations and initiatives have emerged worldwide aiming to promote understanding, address common challenges, and work toward peace. Okay. So yun po ang target talaga ng sinasabi nating interfaith dialogue, no? Ay magkaroon ng pagkakaisa ang mga simbahan with regards to the common challenges. But when it comes to religion, ay hindi na po tayo dyan. No? Hands off na po tayo dyan. Okay. Doon lang po sa with regards to social issues. Okay. Kaya nga po ito tinatalakay natin as a part of our curriculum sa chaplaincy ministry. It is because our interest is in working for the common goals sa society. Challenges and opportunities. Okay. Interfaith dialogue continues to face challenges, including theological differences, historical conflicts, and political tension. However, it also presents opportunities for fostering cooperation on shared ethical values, promoting social justice, and addressing global issues such as poverty, environmental sustainability, and human rights. Alam niyo na, alaala ko pa mga kapatid na ang ating church noon ay may program ng nakalimutan ko na yung pangalan ng program, pero it is about inviting ministers from other faith. Iniimbita, tapos nagpipresent ang ating mga scholars ng theological topics. Then they invite these different ministers, gospel ministers, to ask questions for clarification. So naalala ko at yung po programa ng ministerial department before, no, noong una, hindi ko alam kung nagpapatuloy pa, pero parang parang in-stop na yata nila kasi para wala namang wala namang positive result, no? Magastos lang kasi nandoon talaga sa hotel, hino-hold, tapos papakainin mo ang siyempre ang mga pastors, mga guests, pero wala namang positive result. Kaya parang hindi na yata tinuloy ang programa. So yun po ay part pa rin ng tinatawag interfaith dialogue. Ang dialogue doon, siguro yung makapagtanong sila ng mga clarificatory questions. Okay, so in summary, the historical context of interfaith dialogue reflects a dynamic process of engagement and exchange among diverse religious traditions, driven by a desire for mutual understanding and peaceful coexistence. So, yun po mga kapatid, ang ating pagtalakay sa historical context ng interfaith dialogue. Okay, so ang ating oras ay 9:03. Panahon na po ni Doc Arnel, pero dahil wala naman po siya, ay maggawa na lang po tayo ng ating mga assignments mga kapatid. Sa mga assignments na ibinigay ko sa inyo,
you take advantage of this hour para makagawa, no? Kasi alam ko mga busy tayo eh. So sa kabisihan natin, itong panahon natin ngayon Ano yung assignment ba? na ginugugol sa ganitong klase, eh gamitin na natin para makagawa ng mga assignments. Okay, ang assignment po sa ating unang subject na resilience, no? Ano po ba ang nagagawa ng elemento ng values or spiritual practices para tayo po ay maging mas lalong matatag sa ating spiritual na pamumuhay? Yan po ang assignment. Tama po ba, mga Kaps? Meron bang gustong magbasa dyan? Kasi Yes po, tama po yun. Na-exit ko na yung file. Ano kaya mabalik itong ano ko? Ito na. Balik na. FB, Dok. Pwede FB? Q-ribbon. Q-ribbon, always Q-ribbon. Ayan. Okay. Tingnan ko ha. Ito. Okay. Ito yung assignment natin. Basahin ko. Spiritual resilience. Submit a reflection paper. How can spiritual resilience empower you to overcome life's trials? Ayun. Okay. How can spiritual resilience empower you to overcome life's trials? So that is a reflection, good for 1 week. Credit hours. Kay Ma'am Ramak subject, wala po tayong assignment. Hindi. Okay. So thank you very much. And shall we have our closing prayer? Chaplain Henry Gubaton, can you lead us in the closing prayer? Yes po, Doc. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, kami po'y nagbabalik ng aming taos-pusong papuri po sa inyong mahal na pangalan sa oras na ito at sa gabing ito. At kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa mga natutunan po namin sa lahat po ng aming napakinggan na ito ay maitanim po sa aming mga puso at magamit po namin sa aming pong paglilingkod po sa inyo, pagganap ng mga tungkulin bilang inyong mga kamanggagawa po sa bukiran. Panginoon Diyos, nais po namin italaga po muli sa inyo ang bawat isa. Ang aming pong pagpapahinga po ngayong gabi, inyo nawa kaming pakaingatan. Ang inyong mga piling anghel ay pagkaloob niyo po sa amin upang magkaroon kami ng kapayapaan sa buong magdamag ng aming pagpapahinga. At gayon din po, idinadalangin po namin ang aming mga professors, tulad ni Doc Ray, Doc Leia, Doc Arnel, at ang ilan pa, Ramak, at anuman po ang kanilang mga kalagayan din ay patuloy namin silang idinadalangin po, Panginoon, na patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan at magandang kalusugan at patuloy po na kami ay matuto po sa kanila. Maraming salamat po at amin na pong hinihiling din na kami inyong patawarin kung ano man ang aming mga nagawang pagkukulang po sa inyo. Maraming salamat at ingatan niyo po ang bawat isa sa kanya-kanyang lugar ngayon at sa kanya-kanyang tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus.
Amen. Amen. Thank you po. God bless. God bless. Salamat. Amen. At Thank you, meron po Doc. akong announcement, mga kapatid. Sandali lang. Ano po, Doc? Ang atin pong school ay nagre-raise ng funds. No? At isa dito sa ating fundraising ay mag-hold tayo ng special class with regards to Greek Bible reading. So, ang interesado sa Greek Bible reading para mahanda, i-encourage na yung mga fast trackers na papasok sa Greek 1 sa April ay mag-attend nitong ating special fundraising program through the class ng Greek, no? So ito po ay invited po ang hindi anong tawag nito? Kahit hindi enrolled sa Logos as a student, pero gusto nilang makabasa sa Greek Bible, no? Basta Adventist lang po, imbitahin ninyo, mga kapatid, ang ating registration fee is only 99, no? 99. Actually 100 yan, pina-discount na lang natin ng peso. Just kidding, no? So 99 po. After 10 sessions, you will be able to read your Greek Bible and you will be able to master the special verses like John 1:1, 1 John 5:20 na related po sa tinatawag na kadyusan ng ating Panginoong Jesus, no? At kasama na rin po na ating imamaster ang explanation ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 10 para malaman natin ano ang ibig sabihin ng grace through faith alone, no? Okay. So grace through faith alone. Bakit alone? 'Di ba? Kung grace, 'di ba, meron tayong sola fide, sola gratia. Okay. So we have sola fide, sola gratia. Pero bakit sinasabing sola? Kung dalawa naman, 'di ba? By grace alone, by faith alone, paano naging alone? Na dalawa naman sila, no? So, ang Greek syntax po ay mag-i-explain po niyan kung bakit naging isa ang dalawa. Okay. So, isa lang po yan sa mga features at marami po tayo pang mga mamamaster na mga special verses sa pamamagitan ng ating special class on Greek Bible reading. So yun po yung 99 lang po, mga kapatid. You can invite your laymen. May mga layman kayo na hindi naman interesadong mag-aral ng divinity. This is now their time na pwede silang sumali sa ating special class on Greek, no? So at the end of this training or this class, sila po ay makakabasa na ng Greek Bible at mamamaster na nila ang pagbabasa ng mga talata katulad ng John 1:1,
1 John 5:20, 1 Timothy 5:23 yata yon or 4:23, at iba pang mga ano, like for example, yung sa John First John chapter 4:8. 1, John chapter 1 verse 18. Okay. Sabi ko daw po, First John 4:8. 1 John 4:8 yan. Bonus yan mga kapatid. No? 1 John 4:8. Okay. Tama na natin. No? So, yun po. You can invite others. Mag-start na po yan sa March mga kapatid. Magpapa-announce lang ako pag pag na-okay na yung schedule. Kasi ang dami nating mga schedule ngayon. Lalo na meron tayong ang tawag nito. Yung every Saturday night. Training trainers. No? Training trainers to train. So, titingnan natin yung mga schedule. Basta isisingit natin yan para makatulong sa ating school dahil kailangan natin ng additional funds dahil medyo kulang ang pampatakbo ng ating school mga kapatid. No? Anyway, 99 lang naman. Parang kumain ka lang sa Chowking. No? Sa Chowking ngayon, 135 na yata o 150. Okay. So, iyon lang, no? So, thank you very much and God bless. Good night, everyone. Thank you, Doc. Good night, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Good night. Good night. Thank you, Good Doc. night, good night. Good Bye. night. Tayo na to. Okay. Tayo to. Good night po. Okay, yung mag-join pala mga kapatid, kontakin nyo lang si Ma'am Manilyn. Sabihin nyo, Ma'am, I'm joining the Greek Bible reading class, special class by Greek Bible reading. Okay. Sir Moises, ikaw nang bahala. Thank you po, Doc. Hindi po ako ang host, Doc, si Sir Maraming Nards. salamat po, Ma'am Charlene, for facilitating